Ipasok muna natin ang Washington DC dahil nandoon po si Mase para sa kanyang wrap-up ng mga naganap ngayong araw na ito, lalo na sa White House. Tapos balikan natin yung weather natin maya-maya. Hello, Mase! Buti pa dyan, parang mukhang maganda ang araw. Oh, pretty in pink ka pa. Good morning! Magandang araw. Pwede na ako mag-pink kasi umalis na dito si Presidente sa Washington. Okay na. Hinga na kami sa dark suit. Pero kanina narinig ko pinag-uusapan ninyo yung abangers. Oy, pinagtanggol siya ni President Bongbong Marcos during our press briefing with the media. Kasi ang tanong natin kay PBBM, bakit inaprubahan na yung request ni Interior Secretary John Vic Remulla na siya yung mag-anunsyo ng suspension of classes. Ang sabi ni PBBM dyan, gusto niya kasi ng kumbaga unified at mas maayos na communication. Yung kapag bumabagyo, biglang sasama ng panahon, isang website lang daw yung i-check mo, isang tao lang daw ang papakinggan mo. But as we all know, ang daming bumabatikos dahil doon sa paraan niya na pakikipag-communicate. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, baliwala yan for as long as na ipaparating niya yung information doon sa tao at iwas tayo sa fake news, it doesn't matter kung ano man yung paraan ng pagsasalita niya. Ganun daw siya magsalita. Okay. So may mukhang may target market so anyway, lipat na tayo Mase doon sa nakita mo si Mase nagtanong yan kanina sa Oval Office. Sa kanya ikatlong tanong ikatlong tanong ng mga Pilipino So Mase, ikaw nang magpaliwalag sa viewers natin ng mga STLers kung ano ang naging resulta ng pagpupulong ng dalawang leader. Oo, ang hirap sumingit magtanong, napaka-assertive. Sigawan sisigaw mo yung tanong mo, kailangan. Sigawan, parang palakasan kayo ng boses. Pero yung tanong natin yung tungkol doon sa naging resulta ng kanilang negotiation doon sa taripa. Nung time na nandun sila sa Oval Office, ang sabi nga ni US President Donald Trump sa atin, tough negotiator daw itong si President Bongbong Marcos. Masyadong masigasig na i-push daw yung gusto nating mangyari pagdating doon sa taripa. Pero alam naman natin, hindi naman din natin nakuha sana yung mas mababa. 1% lamang yung naibaba doon sa reciprocal tariff. Mula doon sa 20%, naging 19%. Niisip nga natin, fair ba? Kasi ang naging resulta nitong negotiation na to, bumaba ng 1% yung reciprocal tariff na ipapataw ng US sa Pilipinas, pero ang kapalit, tinanggalan natin ng taripa ang Amerika doon sa ilang produkto, partikular ang automobile. Tapos magdadagdag tayo ng importation mula sa kanila, kuha tayo ng soy products, mga wheat products, at saka sa pharma para daw mapababa yung presyo ng gamot. Although kasi alam naman natin na ang target din ng Amerika dito, mabalanse yung kanilang kalakalan. Kasi kumbaga, feeling nila mas marami silang ibinibigay kesa dun sa kanilang nakukuha. Pero sabi nga ni Presidente Marcos, nakipag-negotiate sila ng maayos, but the final decision, nasa US pa rin naman. Mase, hindi ko alam kung na-mention, parang na lang, I'll take my chances. Kung yung taripa na ipinapataw sa atin ngayon from 17 naging 19, sabi mo nga, feeling ng Amerika, mas marami silang binibigay. Ano ba ang taripa natin sa kanila? 0, di ba? Tama ba? Zero yung yung on some products. Some products. Including automobile. On some products, 0 yung naging tariff. Pero yung iba, hindi ko sure kung ano yung mga figures may fine print mga produkto. Pero diba? Kasi may sinasabi na may deficit daw talaga na I forgot the figures ng deficit ng US. Parang, hindi na ako magbibigay. Baka magkamali ako. Correct. Pero tama Tama si Mase na cautious siya sa pagsasabi nun dahil sinabi rin ng mga mga editors natin sa business, sila Cathy at saka sila Reg, na may fine print na kailangan hintayin kung ano-ano yung specifics nung tariff deal na iulat na lang ni Mase kapag tayo ay dumating na dun sa lugar sa parte na iyon. Pero bago natapos ang araw, Mase, may nilabas na na aid daw. Kasi alam mo, wala nang US aid Pero meron si Secretary Rubio
na paraan para to give aid sa mga kaalyado. Meron daw tayong kukuha. 6 million ba? Tama ba? Hindi ko lang kung nakarating sa inyo, Mase. Oo, pero hindi yan nakasama doon sa press briefing, sayang nga. Although may nakita nga ako na article, pero mukhang galing sa White House, yung pagbibigay yung pagbibigay ng aid, hindi pa sinama sa atin. Oo nga Hindi pa in-announce, no? Pero siguro mabanggit ko rin yung sa press briefing kasi kahapon, sinabi ni Secretary Gibo na meron na palang mga relief goods na inilagay doon sa EDCA site natin. I think that was in Fort Magsaysay. So yung commander noong Indo-Pacific Command ng US, inayos na daw kahapon kasi ang inaantabayanan daw nila ay ang worry nila kapag ka nag-overlap yung mga sama ng panahon sa Pilipinas kasi parang non-stop yung pagbibigay ng report ng Pag-asa tungkol dyan. Ang importante, magkaroon tayo ng enough capabilities na ma-airlift yung mga relief papunta doon sa mga affected areas. Yeah. Okay. So, yan yung nabanggit nila during the briefing yesterday. Yan. Okay. O kanina lang pala yon itong oras sa Pilipinas. Nalilito na ako sa oras. Doon na tayo sa meeting, Mase and Chiki. Kasi nagtatalo-talo ang mga netizen. Siyempre, kung nado ka sa kakampi ka kay Duterte, tapos iba naman kampi kay BBM. So, siyempre, they're reading into the mga statement ni Trump na, okay sa China, meaning pupuntahan nga niya. Pero at the same time, yun din ang ginamit niyang platform para naman, medyo mapuna yung last administration, which is Duterte administration. Yes. Paano ba ito nasabi ng Pangulo ng Amerika? Parang may pitik no? May pitik Nagulat nga rin kami doon Yeah. Kasi ang pinag-uusapan naman natin dito yung ammunition hub na planong itayo ng Amerika sa Pilipinas. Siyempre kasi nandyan yung concern na dahil dito sa plano ng Amerika, baka mamaya galitin natin yung China. So nandyan yung tanong na paano ba natin babalansihin yung relasyon ng Pilipinas sa US at the same time sa China. Ang sabi dyan ni President Bongbong Marcos, hindi kailangan balansihin dahil ang polisiya naman natin ay independent foreign policy. Siyempre, magkakaroon tayo ng magandang ugnayan sa lahat. Susubukan natin yan. Pero kung ang worry natin ay yung baka magalit ng China, di ba ngayon pa nga lang daw tinatarget na tayo ng China. So dapat iniisip na daw natin kung paano natin poproteksyonan yung ating bansa. Ang sagot dyan ni US President Donald Trump, he doesn't mind kung magkaroon man ng magandang relasyon ang Pilipinas at China kasi siya rin naman daw sa US, meron din naman daw silang maayos na relasyon sa China. Pero eto na, dito na nga pumapasok yung pitik na binabanggit ni Jovi. Kasi merong parang pasaring itong si President Trump. Sabi niya kasi, alam naman daw nila na nagkaroon ng problema yung mga Pilipino doon sa nakaraang administrasyon na leaning towards China. At naiba daw yan nung siya ay nakalanda bilang presidente ng Amerika, nakabalik siyang muli sa White House. Dahil nung makabalik daw siya, bumalik na sa kanila yung maayos na, kumbaga, ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Well, pag binalikan naman natin kasi during the time of the Duterte administration, never naman talagang nagpunta si FPRRD sa US. Amerika. And very vocal naman din talaga siya na ayaw niya sa US. Binura pa nga niya, di ba, si former President Barack Obama. Yes. So, mukhang yun yung pinaghuhugutan. Pero nakakagulat din na bigla itong na-bring up during the meeting dyan sa Oval Office. Okay. Pero I must say, yung reaction ko kanina sa madaling araw, nagkausap pa kami ni Mase sa group chat. Dahil baliktad ang oras, di ba? Nagulat nga ako, gising ka Gising ako, pinapanood ko. Medyo delayed ako ng konti na pinapanood ko. Yung RTVM na yung napanood ko, Mase. Sabi ko, kay Mase, parang, pati na ang ni Trump na, nang dahil sa kanya. Parang hero siya no? Dahil sa kanya, kaya nag-pivot tayo back to US. Naboto na si PBBM nung time na nakapag-pivot na tayo noong naboto siya ulit bilang presidente. Last year ko lang naman na-cover yung yung pagbalik niya bilang presidente, di ba? So, sabihin, even before that, talagang nagpipivot back to US tayo. Malinaw naman yun kay kay Pangulong Marcos. Inangkin.
Actually, Juvie Chiki, after nung press briefing namin with President Bongbong Marcos, someone from the Philippine Media Delegation brought that up na parang sinabi niya kay PBBM na, nagulat kami dun sa sinabi ni President Trump kasi parang bago pa naman siya umupo sa White House, yun na yung nakikita natin na direction pero parang kinukuha niya, di ba? But anyway, wala naman sinabi si PBBM, natawa lang siya.